Sen, alam mo yung kumakalat ngayon na usapin ng malita. No, no, bago ka lumipat sa SB 11 plus 2, wala ka sa malita. Ngayon, Sen, nasa malita ka na. May malita ka ba, Sen? What can you say about that? Malita, balita. Actually, parehas na yan eh. Para sa akin, bahagi na siguro yan ng tapunan ng putik sa politika. May nadagdag, may nabawas din. May Teka, nabawas. May nabawas din. May nadagdag na bagong kalaban, may nabawas na kakampi. Diba? Ang katotohanan, hindi nakabase sa kung sino ang kakampi mo o sino ang kalaban mo. Yun yung totoo, kakampi man o kalaban, hindi ba? At kung hindi tayo sang-ayon sa ginawa ng mga nagdaang liderato ng Senado, halimbawa, kaugnay sa paggamit niyan sa mga kalaban nila, hindi rin dapat gawin yan ng kabilang panig. Dahil hindi yan nakakadagdag sa katotohanan, hindi yan nakakadagdag sa pagpapaliwanag ng issue, hindi yan nakakatulong kaugnay sa pagbibigay linaw sa kinakaharap ng ating bansa ngayon, kaugnay sa korupsyon. To answer you directly, Gawad, hindi na ako nagulat, pero tahasan kong sasabihin, hindi totoo yan. Dahil magkagalit kami ni congressman ko sa mahabang panahon at maraming nakakaalam niyan. At imposibleng mangyari yan. Maliban doon, mali din yung address nila eh. Hindi ko na i-correct address para sabihin tama yung address ko, pero mali din yung address nila. Napanood nyo ba yung senator, yung actual mismo nung press ko ni Mike Defensor? Yung nagsalita yung mismong ex, yung isa sa mga 18 ex-marine nung sinabi yung pangalan niya. Hindi kasi. Sa mga post-post na lang. Yung algorithm ko nga, wala na sa ganyan eh. Kaya payapa ang buhay ko eh. hindi ako nagpapa-apekto sa ganyan. Kasi masistress ka lang, di ba? Pag may nagsusumbong, hayaan nyo na yan, okay na yan. Hindi naman totoo eh. So hindi ko sa napanood. Actually, Senator, sobrang nakakapagduda kasi yung isang 18 ex-marine na nagsabi ng pangalan nyo. Kasi yung mga lumang 18 ex-marine nakapagpasa na ng affidavit. Wala yung pangalan nyo ron. So kung ang magsasabi ng pangalan nyo, yung dating mga 18 ex-marine na wala naman yung pangalan sa dating affidavit, so kaduda-duda. So ibig sabihin pala nangyari ganito, Senator. New 18 ex-marine, new damay. Ganun. 18 Marites. Hindi lang, sumempo din kasi nung kaka-appear ko nung June 3 para nga makapagpatuloy na ng trabaho ng Senado. Pero bahagi na nga siguro yun ang ingay sa politika ngayon. Bahagi yun ang pagtatapunan ng putik na magkabilang panig. Pero importante at sa dulo, ano ba yun totoo? At makakapagpabago ba yun sa posisyon ko at desisyon ko? Hindi rin naman. Bakit sa presscon? Kung talagang may rason, edi maghain ng affidavit, maghain ng reklamo para masagot, para mapawalang bisa o masabing walang katotohanan yan. Bakit puro presscon na walang pananagutan? Kaya nga naliligo sila ng kaso eh. Ayoko nang dumagdag dun sa paligo ng kasong yun. Kasi You don't plan to file cyber libel cases? edi mag-a-attend din ako nun. Hindi lang naman siya mag-a-attend nun, pati ako eh. Sa totoo lang, anything that is not true that should not bother you. Yun ang prinsipyo ko at paniniwala ko. Kaya sa kada magsasabi, sa tagal ko sa politika, lahat na nagsabi ng kasinungalingan laban sa akin, didemanda ko. Ang dami ko sigurong kasong ina-attend na ngayon. Sinimulan nilang sinabihan akong babaero, bilang sinabi akong bakla, sinabihan ako ng adik, sinabihan ako ng lasenggo, lahat naman na binato sa akin eh. Hayaan niyo lang magsasawa din yan kasi pag hindi naman totoo, mamamatay na lang na mag-isa yan eh. Hindi yung nagsabi ay yung kwento.